I am Nurhana Abdul and this is my lesson topic, Investments in Irrigation Development and Organizational Requirements in Irrigation. Investments in Irrigation Development. Irrigation is in fact one context where the neglect of organizational considerations in the stages of planning, implementation, and operation has significantly reduced the expected benefits from the huge investments aimed at boosting food production in developing countries over the past few decades. Several major arguments support this assertion. So, ang irrigation ay isa sa mga mahalagang aspeto ng mga magsasaka. Kung kulang sa pagpaplano at tamang organisasyon, ay maaari itong makabawas ng malaki sa inaasahang benefits mula sa malaking puhunan na inilaan para mapataas nila ang food production. So, ibig sabihin, kahit gumastos pa ng malaki para sa irrigation system, ay hindi nito matatamo ang layunin nila na maparami ang ani ng mga magsasaka. So, dahil ito sa kakulangan sa pamamahala at tamang organisasyon. According to the Asian Development Bank, paddy yields cannot be raised above 1 ton per hectare without water control. Sa pagsasaka ng palay, napakahalaga ng maayos na kontrol sa tubig upang mapataas ang ani. Kung walang tamang pamamahala sa irrigation, mahihirapan ang mga magsasaka na makakuha ng ani na higit sa 1 tonelada kada ektarya. So kung walang maayos na kontrol sa tubig, so maaaring limitado lamang ang paglago ng mga palay. Halimbawa, pag masyadong kaunti ang tubig, maaaring matuyo ang mga pananim or bababa ang produksyon. Kung sobra naman ang tubig, maaari naman itong magresulta sa pagkabulok ng mga ugat ng palay. Kaya naman mahalaga ang wastong pamamahala ng tubig sa irrigation upang matiyak na tamang dami lamang ng tubig ang matatanggap ng mga palay. Number 2, proper water control may increase paddy yields to 2.5 tons per hectare even without sufficient inputs. Kung maayos ang kontrol ng tubig sa mga palayan, maaaring tumaas ang ani ng mga magsasaka hanggang 2.5 tonelada kada ektarya kahit na kulang ang mga ginagamit nilang inputs tulad ng pataba at pesticide or gamit nila pang agrikultura, maaari pa rin tumaas ang ani nila kung maganda ang sistema ng irrigation at pamamahala sa tubig. Number 3, paddy yields may be increased to 3.5 tons per hectare when water control and sufficient inputs are combined. So kapag naman pinagsama ang maayos na kontrol sa tubig at sapat na inputs tulad ng pataba at pesticide at tamang pagsasaka, maaaring tumaas ang ani ng palay ng hanggang 3.5 tonelada kada ektarya. So ibig sabihin, kung may balanseng supply ng tubig sa palayan at kumpleto ang mga kinakailangang inputs, mas magiging maganda at mataas ang produksyon ng palay. The performance of irrigation systems throughout the Asian region continues to be problematic. Many of the systems constructed in the last 2 decades have achieved less than what was intended. Available water is reportedly underutilized. Water use is judged to be inefficient, and crop yields have remained unexpectedly low. Irrigation development, while on one hand an obvious solution to increasing food supplies in the region, has on the other hand realized only modest success. So isa sa pangunahing problema ay hindi maayos na paggamit ng tubig na magagamit sa irrigation system. So ibig sabihin, kahit may sapat na tubig na maaaring gamitin sa
pagtatanim ay hindi pa rin lubos ito na mapapakinabangan dahil ito sa kakulangan sa ayos na pamamahala. So hindi wastong distribusyon ng tubig o kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng agency at mga magsasaka. Ang hindi inaasahang pagbaba ng ani ng mga pananim ay isa sa mga problema ng mga magsasaka na kahit na may patubigan na. Ang pangunahing layunin ng pagpapatayo ng irrigation ay upang mapataas ang food production. So sa halip na tumaas, nananatiling mababa ang ani ng ilang magsasaka sa ibang lugar. In 1975, 16 Asian countries were surveyed on the extent of area under irrigation. The studies revealed that of 80 million hectares in rice production, 65% in entirely dependent on rainfall, 33% is inadequately irrigated, and only 2% receive sufficient irrigation. So batay sa resulta ng pag-aaral sa kabuuang 80 million hectare ng taniman ng palay sa mga bansa, ang 60% ng mga sakahan ay lubos na umaasa sa ulan bilang pangunahing pinagmumula ng tubig para sa patubigan. So ibig sabihin, kung walang ulan, malaki ang posibilidad na bumaba ang ani ng palay dahil walang ibang mapagkukunan ng tubig. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap mapanatili ang mataas na food production ng palay sa mga lugar na ito, lalo na sa panahon ng tagtuyot. At may 2% naman ng mga taniman ng palay ang mayroon sapat at maayos na irrigation. So ibig sabihin, ang mga sakahan sa bahaging ito ay nakakatanggap ng sapat na tubig sa buong panahon ng pagtatanim. Kaya mas mataas na tsansa ng masaganang ani. Gayunpaman, napakalit lamang ng bahaging ito kung ikukumpara sa kabuuang lawak ng taniman ng palay. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nagpapakita ng malaking kakulangan sa patubigan sa mga bansang Asia na umaasa sa produksyon ng palay bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. The rationale for this emphasizes on water resources development in most regional plans in the expansion of irrigated area has the potential of accomplishing several objectives simultaneously. Irrigation construction or rehabilitation work provides substantial employments in the short term, especially in undertaken in a labor-intensive mode. Irrigation development increase food production and provide increased incomes for the rural sectors. The increase in food production can also reduce inflationary pressures and at the same time sustain a growing urban and industrial labor force during periods when real wages are actually shrinking. As such, over the last 2 decades, more investments have been made in irrigation than in any other type of agricultural development project. So, ang pangunahing dahilan kung bakit binibigyan diin ng karamihan sa mga relihiyong plano ang pagpapatupad ng mga mapagkukunan ng tubig, lalo na ang irrigation, ay dahil ito ay may kakayanang matugunan ang iba't ibang layunin ng sabay-sabay. Ang pagpapalawak ng mga lugar na may irrigation ay itinuturing na isang mahalagang hakbang upang mapaunlad ang sektor ng agriculture at economy. So isa sa mga pangunahing benefits ng construction o rehabilitation ng irrigation ay ang paglikha ng trabaho sa maikling panahon, lalo na kung ang project ay isasagawa gamit ang labor-intensive method o paggamit ng mas maraming manggagawa kaysa mga machine. So ito ay nagbibigay ng opportunity sa mga tao
na nais magkaroon ng trabaho o kita habang isinasagawa ang project. So bukod dito, kapag natapos na ang construction o rehabilitation ng irrigation, tumataas ang food production, particular na ang palayan, dahil mas nagiging tuloy-tuloy at sapat ang supply ng tubig sa mga taniman. Dahil din dito, nagkakaroon din ng mas mataas na kita ang mga magsasaka at bumubuti ang kanilang pamumuhay. Irrigation basically entails the transportation of water from the given source, a river or stream, a reservoir or tank, or underground to the farmer fields. This can be accomplished by using any one of the vast array of techniques, materials, and structures, from crude to highly technical, each implying the existence of particular institutional structures which would complement and be compatible with the physical components. There are several social, economic, and technical reasons why strong and active water user organization are essential for the proper and effective operation of irrigation system. So kahit ano man ang ginamit na technology sa irrigation, is kinakailangan pa rin nito ng maayos na organisasyon o magpapatakbo at magpapanatili sa sistema upang matiyak ang effective at pantay na distribusyon ng tubig. So, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng matatag at aktibong samahan ng mga gumagamit ng tubig o water user organization upang matiyak na maayos at efficient ang operation ng irrigation. So, bilang pangunahing gumagamit ng tubig ang mga magsasaka, ay kailangan nilang magkaroon ng kasunduan at kooperasyon sa isa't isa upang matiyak na patas ang pamamahagi ng tubig at maiwasan ang labis na paggamit o pag-aaksaya nito. The participation of water users in projects involving labor-intensive work to construct or improve irrigation systems, given the low opportunities cost of labor in rural areas, can generate substantial savings for both the intended beneficiaries as well as the agencies which provide external assistance. The contribution for the community of local labor implements and indigenous construction materials can lower system construction costs considerably. Dahil sa rural areas, mababa ang opportunity cost ng paggawa. Ibig sabihin, mas marami ang may kakayahan o oras na magtrabaho kaysa makahanap ng ibang pagkakakitaan. Kaya maaaring gamitin ito bilang isang mahalagang yaman para sa project. Sa pamamagitan ng kanilang paggawa, paggamit at likas na materyales sa construction ay magdudulot ng malaking pagtitipid sa gastos. Halimbawa is kung ang mga magsasaka ay magtutulungan sa paghuhukay ng kanal o pagsasaayos ng mga linya ng patubigan, mas mababawasan ang gastos o paggawa dahil hindi na kailangan umupa ng manggagawa. So sa ganitong paraan, hindi lamang natitipid ang pondo ng agency na nagbibigay ng suporta, kundi nabibigyan din ng pagkakataon ng mga lokal na residente na maging bahagi ng project. Next is water allocation. The supply of irrigation water is often scarce where there is scarcity. Allocation among competing users and uses become a problem. Even when water is relative abundance, its nature is such that misuse or waste in one location reduce what is available to others. Under such conditions, there are decisions which have to be made constantly about how to allocate water, and rules setting a definite time when such procedures can be modified.
Sa irrigation system, karaniwang nagiging suliranin ang kakulangan sa tubig para sa lahat ng gumagamit nito. So dahil limitado lang ang supply ng tubig, nagkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga gumagamit tulad ng mga magsasaka, mga komunidad at sa iba pang nangangailangan ng tubig. Kung sino ang dapat unahin o kung gaano karami ang kinakailangang makuhang tubig. So kahit pa sa mga pagkakataong may sapat na supply ng tubig, naging problema pa rin ito dahil sa pag-aaksayo o maling paggamit nito. Halimbawa na lang is sa isang lugar na gumagamit ng sobra-sobrang tubig o nasasayang ito dahil sa hindi tamang paraan ng paggamit. Kaya nababawasan ng tubig na maaaring magamit ng iba pang nangangailangan. Dahil dito nagiging mahalaga ang tamang pamamahala ng tubig upang matiyak na lahat ay makikinabang ng patas. So kinakailangan ang patuloy na paggawa ng mga desisyon kung paano dapat i-allocate o ipamahagi ang tubig sa iba't ibang gumagamit. In irrigation systems, where responsibilities are jointly shared by farmers groups and an irrigation agency, the public agency may be interested in using the available supply to irrigate as large an area as possible, even if this would mean rationing water to each group of user in minimal quantities. So, upang magawa ito, kinakailangan nilang hatiin o ration ang tubig sa bawat grupo ng magsasaka sa maliit na dami lamang upang matiyak na lahat ay mabibigyan ng kaunti. So dahil limitado lamang ang tubig na maibibigay sa kanila, magiging mahirap para sa kanila na matiyak na mabibigyan ng sapat na tubig ang kanilang mga pananim, lalo na sa mga particular or critical na paglago ng palay. Next is system maintenance and improvement. The operation of an irrigation system is an activity demanding collective discipline and coordination. The cleaning and desilting of canals and the strengthening of its major structures are but some of the periodic tasks involved. System maintenance required are often considerable, although they vary widely among different types of system. Depending on the design of the physical structures and on the environment. Ang irrigation ay isang sama-samang yaman o collective resources. Kinakailangan ng sama-samang pagtutulungan upang matiyak na ito ay maayos at gumagana at mapanatiling epektibo para sa lahat. So isa sa mga pangunahing gawain ng pagpapanatili ng irrigation system ay ang regular na paglilinis at pagtatanggal ng putik o desilting sa mga kanal. So kapag hindi ito nilinis, maaaring bumara ang mga putik sa daluyan ng tubig na magiging resulta ng mabagal na daloy ng tubig at mabawasan ang supply ng tubig sa mga sakahan. Bukod sa paglilinis, kinakailangan din ang pagpapatibay sa mga pangunahing instruktura ng irrigation tulad ng mga pilapil, kanal, dam at mga floodgates. Dahil sa patuloy na paggamit at natural na mga kalamidad tulad ng bagyo o malakas na ulan, madaling masira o humina ang mga instrukturang ito. Kung hindi ito agarang ayusin, posibleng bumagsak ang mga ito na nagdudulot ng malaking pinsala sa sistema ng irrigation at mawawala ng patubig ang mga sakahan. The contribution of system maintenance responsibilities also varies with the system design and its associated management structure. While the responsibility for the care of facilities at the farm level is usually given to the water user, the maintenance of major diversion works, dam and canal is often the function of an irrigation agency or authority. So karaniwang
ang mga gawain sa pagpapanatili ay hinahati sa pagitan ng mga gumagamit ng tubig or water user at ng agencying nangangasiwa sa irrigation or irrigation agency o authority. Batay sa lawak at antas ng mga structure na kailangang alagaan. So sa antas ng bukirin or farm level, ang mga responsibilidad sa pangangalaga ng mga maliliit na kanal, lateral canals at mga daanan ng tubig ay kadalasang ipinagpapatiwala sa mga gumagamit ng tubig, particular sa mga grupo ng mga magsasaka na direktang nakikinabang sa irrigation. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang regular na paglilinis ng kanal, pagtatanggal ng bara, pagpapantay ng mga daluyan at pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig patungo sa kanilang mga sakahan. Dahil sila rin ang direktang nakikinabang at inaasahan na sila rin ang mangangalaga sa maliit na responsibilidad upang matiyak na patuloy na dadaloy ang tubig sa kanilang bukirin. Last is conflict management. Irrigation is unquestionably one area where there possibility for conflict is great. Conflict between user, between organization, or even between user and administrators. One capability which is group of water users cannot do without is the ability to manage conflict, to avoid or control situations where conflict may lead to inefficiency and reduction in service level. So ang dahilan ng conflict na ito ay dahil limitado lamang ang supply ng tubig, kaya't nagkakaroon ng kompetisyon sa kung sino ang dapat unahin o kung sino ang makakakuha ng mas maraming tubig para sa kanilang sakahan. Halimbawa, kung ang isang grupo ng magsasaka ay nakatanggap ng mas maraming tubig kaysa iba, maaari magdulot ito ng inggit at alitan sa pagitan ng mga gumagamit. Lalo na kung ang magsasaka hindi sumunod sa tamang schedule ng patubigan at sinalo ang tubig na para sana sa ibang magsasaka, nagiging ugat ito ng pagtatalo. Groups of water user inevitably communicate, deal, and bargain with other parties, local governments, irrigation authorities, and organizations in order to perform this function effectively. These groups should be able to present clear, definite, and unambiguous position on issues related to their irrigation system. Sa mga irrigation system, hindi maiiwasan na ang mga grupo ng gumagamit ng tubig o water users groups ay makipag-ugnayan o makipag-usap at makipagkasundo sa iba't ibang panig tulad ng lokal na pamahalaan, mga agency ng irrigation at iba pang organisasyon. So ito ay mahalaga upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng tubig at mapanatili ang infrastructure ng irrigation at matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Halimbawa, kung magkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig sa isang lugar, dapat na malinaw na maipahayag ng grupo ng mga magsasaka sa irrigation authority ang kanilang suliranin. Dapat na ipaliwanag nila kung gaano kalala ang kakulangan ng tubig o gaano kalawak ang apektadong sakuna at kung anong aksyon ang kanilang inaasahan mula sa agency ng irrigation. So kapag alam na at malinaw ang kanilang posisyon, mas magiging madali para sa irrigation agency na magpatupad ng angkop na hakbang upang matugunan ang kanilang pangangailangan. That's all. Thank you po.